Magandang umaga sa lahat. Tara magbasa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 24 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Job chapter 10. Idinaing ni Job ang kanyang kalagayan. Basa. Job chapter 10 verse 1. Ako'y nagsasawa na sa buhay kong ito. Sasabihin ko na ang lahat, mapapait kong reklamo. Verse 2. Aking Diyos, huwag niyo muna akong hatulan. Sabihin ninyo sa akin ang inyong paratang. Verse 3. Tama ba namang iyong pagmalupitan, parusahan at itakwil ang likha ng iyong kamay? At ang gawain ba ng masamang tao ang iyong magugustuhan? Verse 4. Ang iyo bang nakikita ay tulad din ng nakikita namin? Verse 5. Ang iyo bang buhay ay maikling tulad ng sa amin? Verse 6. Kung gayoy, bakit mo ako hinahanapan ng pagkakasala at kamalian? Verse 7. Alam mo namang wala akong kasalanan at walang makakapagligtas sa akin mula sa iyong mga kamay. Verse 8. Ang mga kamay mo ang sa akin lumikha. Ngayoy kamay mo rin ang sa akin sumisira. Verse 9. Di ba't mula sa lupa ay ginawa mo ako? Ngayon ba'y pupulbusin at ibabalik dito? Verse 10. Niloob mong ako'y manggaling sa aking ama, inaruga, pinalaki sa tiyan ng aking ina. Verse 11. Nilagyan mo ng buto at litid ang aking katawan sa kabinalutan ng balat at kalamnan. Verse 12. Ako'y binigyan mo ng buhay at ugas na pagmamahal. Job chapter 10 verse 12 guys. Ako'y binigyan mo ng buhay at tugas na pagmamahal, at ang pagkalinga mo ang sa akin bumuhay. Job chapter 10 verse 13. Ngunit ngayon alam ko na ang iyong balak, matagal ng panahong gusto akong ipahamak. Verse 14. Kapag ako'y nagkasala, ito'y iyong tinatandaan upang ipagkait mo sa akin ang kapatawaran. Verse 15. Kapag ako'y nagkasala, may katapat itong parusa. Kapag gumawa ako ng mabuti, wala namang gantimpala. Punong-puno ng kahihiyan itong aking abang buhay. Verse 16. Kung ako'y magtagumpay, parang leon mong tutugisin, gumagamit ka pa ng himala upang ako'y kalabanin. Verse 17. Palagi kang may testigo laban sa akin, ang galit mo sa akin tumitindi bawat oras. Palagi kang may naiisip na panibagong bitag. Job chapter 10 verse 18. Bakit mo hinayaang ako ay isilang pa? Namatay na sana ako bago pa mayroong sa akin nakakita. Verse 19. Bago ako isinilang, ako sana'y namatay na, sa libingan sana nagtuloy mula sa tiyan ng aking ina. Verse 20. Maikli na ang aking buhay, kaya't ako'y tigilan mo na upang sa aking natitirang araw makadama ng kaunting ginhawa. Verse 21. Ako'y malapit ng pumanaw at hindi na magbabalik. Ang pupuntahan ko'y madilim at mapanglaw na daigdig. Verse 22. Isang lupain ng anino at kaguluhan na ang pinakailaw ay ang kadiliman. Job chapter. Kaya ako guys, ayoko ng pangalawang buhay yung life after death. Kasi kung ganyan lang din o kadiliman lang din ang ilaw, wag na. Kasi sabi nila, mayroong buhay pagkatapos ka mamatay dito sa daigdig. Kung ganyan lang din ang pangalawang buhay mo o dun sa kadiliman, ayoko nang may ikalawang buhay after death. Dito na tayo sa aklat ng Job chapter 11, ang sagot ni Zophar kay Job. Job chapter 11 verse 1. Sumagot naman si Zophar na isang naamita. Verse 2. Palalampasin na lang ba ang napakarami mong sinabi? Tama ba ang isang tao kapag ito ay maraming salita? Verse 3. Akala mo ba hindi masasagot ang mga sinabi mo? At sa iyong pangungutya kami di na makapagsalita, di na makapagsasalita. Verse 4. Ipinipilit mong tama ang iyong paniniwala at sa harap ng Diyos ikay malinis na lubos. Job chapter 11 verse 5. Magsalita sana ang Diyos upang ikay masagot. Verse 6. Upang masabi sa iyo ang mga lihim ng karunungan, sapagkat napakalalim ng kanyang kaalaman, parusa nga niya sa iyo ay mas maliit kaysa iyong kasalanan. Job chapter 11 verse 7. Masusukat mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kanyang kadakilaan iyo bang maaabot? Verse 8.
Higit itong mataas kaysa kalangitan at mas malalim kaysa daigdig ng mga patay. Verse 9, malawak pa iyon kaysa sanlibutan, higit na malaki kaysa karagatan. Verse 10, kung dakpin ka ng Diyos at iharap sa hukuman, mayroon bang sa kanya'y makakahadlang? Verse 11, Job chapter 11 verse 11, kilala ng Diyos ang taong walang kabuluhan, kitang-kita niya ang kanilang kasamaan. Ang verse 12, ang hangal ay maaring tumalino kung ang mailap na asno ay ipinanganak ng maamo. Verse 13, ang iyong puso, Job, sa Diyos mo isuko at sa kanya iabot ang mga kamay mo. Verse 14, alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay, linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. Verse 15, at taas noo kang haharap sa sanlibutan, matatag ang loob, walang kinatatakutan. Verse 16, mga pagdurusa mo ay malilimutan para lamang itong bahang nagdaan. Verse 17, magliliwanag ang iyong buhay, higit pa sa sikat ng araw, ang buhay mong nagdilim ay magbubukang liwayway. Job chapter 11 verse 18, papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa, iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Verse 19, wala kang kaaway na katatakutan, maraming lalapit sa iyo upang humingi ng tulong. Job chapter 11 verse 20, ngunit ang masama kabiguan ang madarama, walang kaligtasan kahit saan sila magpunta, at kamatayan lamang ang kanilang pag-asa. Nandito na tayo sa Job chapter 12, inilahad ni Job ang kapangyarihan at ang kaalaman ng Diyos. Job chapter 12 verse 1, ang sagot ni Job. Verse 2, walang duda na ikaw ang tinig ng bayan, kapag ikay namatay karunungan ay kasama mong papanaw. Verse 3, kung ang pangunawa ka, ako'y mayroon din. Kung may pangunawa ka, ako'y mayroon din. Di mo masasabing higit ka kaysa sa akin. Ulitin nyo nga guys yung verse 3. Kung may pangunawa ka, ako'y mayroon din. Di mo masasabing higit ka kaysa akin. Lahat ng sinabi mo'y nalalaman ko rin. Verse 4, pinagtatawanan ako ngayon ng aking mga kaibigan kahit ako ay matuwid at walang kasalanan, minsan din na may sinagot ng Diyos ang aking kahilingan. Verse 5, maginhawa ka ngayon, ngunit ako'y iyong kinukutya, ay hinahampas mo ang isang taong babagsak na sa hina. Verse 6, ang mga tulisan at masamang tao'y panatag ang buhay, kahit ang dinidiyos nila ay ang lakas nilang taglay. Job chapter 12 verse 7, sa mga hayop at mga ibon, ikay may matutunan, magtanong ka sa kanila. Verse 7 guys, sa mga hayop at mga ibon, ikay may matututunan, magtanong ka sa kanila at ikaw ay tuturuan. Verse 8, kausapin mo ang lupa at ikaw ay tuturuan, magpapahayag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Verse 9, silang lahat ay nakakaalam na ang Diyos ang sa kanila'y lumalang. Verse 10, ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay, ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Verse 11, nalalasahan ng dila ang mga pagkain, narinig ng tainga ang salitang dumarating. Verse 12, ang matatanda ay may taglay na karunungan, pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. Job chapter 12 verse 13, ngunit likas sa Diyos ang kaalaman at kapangyarihan. Taglay nila'y karunungan at katalinuhan. Verse 14, walang makakapagtayo muli ng kanyang giniba. Sinumang ikulong niya'y walang makakapagpalaya. Verse 15, nagkakaroon ng tagtuyot kapag pinigilan niya ang ulan, dumarating ang baha kapag tubig ay kanyang pinakawalan. Verse 16, makapangyarihan siya at laging nagtatagumpay. Ang mandaraya at dinadaya ay nasa kanyang mga kamay. Job chapter 12 verse 17, inaalis niya sa mga pinuno ang taglay nilang dunong, ginagawa niyang hangal ang mga hukom. Verse 18, inaalis niya sa mga hari ang pamamahala at sila'y ginagapos niya ng mga tanikala. Verse 19, maging mga pari kanyang hinihiya, mga nasa kapangyarihan kanyang ibinababa. Verse 20, mga pinagkakatiwala ang tao'y kanyang pinatatahimik, talino ng matatanday kanya ring inaalis. Job chapter 12 verse 21, mga pinuno'y inilalagay niya sa kahihiyan, mga namamahalay inaalisan niya ng kalakasan. Verse 22, pinakamalalim na hiwaga
nahiwagay kanyang inihahayag, maitim na kadilim ay pinapalitan niya ng liwanag. Job chapter 12 verse 23, mga bansay pinapalakas niya at pinapalawak, ngunit kanya ring ginagapi at tuloy winawasak. Verse 24, karunungan ng mga hari ay ginagawang kahangalan sa pagpapasyay. Nalilito, di alam ang pupuntahan. Job chapter 12 verse 25, sa dilim sila'y nangangapa sa paglakad. Sa paglakad ay naliligaw, animoy mga lasing sa daan ay sumusuray. So hanggang dito na lang, bukas na itong chapter 13, Job chapter 13. Iginiit ni Job na wala siyang kasalanan. Bye everyone, God bless.